Ano po ba ang napapansin sa price action ni XRP ngayon? Yan, sa loob po ng halos 2 araw, parang na-freeze sa XRP sa pagitan po ng presyong $2.02 at saka $2.04. Hindi po ito typical weekend slowdown, kundi parang ang buong system ay humihinga ng malalim bago gumalaw. Ang mga order books ay manipis, ang volume ay mababa, at ang mga chart intervals sa Coinbase ay nagfi-fail pansamantala. Ito po ang tipo ng setup na hindi galing sa mga retail traders, kundi parang may tensyon na naiipon po sa ilalim ng surface. Ayon po kay Son of a Richard, hindi ito normal na stagnation, kundi isang market na may sinusubukang i-compress bago may mangyaring mas malaki. Riyan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at ipagpatuloy po natin sa ating sunod na katanungan kung bakit sinasabing hindi po retail ang gumagalaw. Yan, sabi po rito ng analyst, may kakaiba raw sa order flow. Sa retail conditions, natural na gumagalaw ang presyo, umaakyat man o bumababa. Pero dito, nakapin po siya ng sobrang dikit habang may UI stress po bago gumalaw. Ibig pong sabihin, may liquidity engine sa likod na parang nag-a-absorb muna ng activity bago ibato ang direksyon. Rare po itong pattern at madalas lumalabas kapag ang architecture mismo ng market ay naghahanda para sa shift. Hindi po ito simpleng sideways. Ito ay compression at ang compression ay laging may kasunod na release. Ngayon ay ano po ba ang timing na kahina-hinala? Ito po ang pinaka-critical. Ang Bitnomial ay nag-launch po ng full XRP markets nitong Monday. Ang Bitnomial ang unang US exchange na nag-aalok po ng crypto-settled futures, perpetuals, options at spot. Lahat ay under po ng CFTC oversight. At hindi lang iyon, tanggap po nila ang XRP at RLUSD bilang margin assets. May history rin sila sa pag-challenge sa SEC stance laban kay XRP, plus may partnership po sila kay Ripple. Kaya ang tanong, coincidental ba na nagka-price freeze sa XRP bago ang pinaka-regulated derivatives debut nito? O may mas malalim na nangyayaring positioning? Ngayon ay ano po ba ang nangyayari sa clearing at saka settlement? Habang papasok po ang Bitnomial, may timing din ang DTCC updates. Ang DTCC ay hindi po gumagalaw sa day-to-day price, pero sila ang nagsiset ng rules sa settlement at saka collateral movement. Ang kanilang bagong classification updates ay aligned or tugma sa digital asset settlement. Sa madaling salita ay inaayos po nila ang plumbing sa likod ng market. Kapag may ganitong movement sa settlement systems, lumalakas po ang possibility na may bagong institutional pathways na bubuksan para kay XRP. Ito po ang tipo ng under-the-hood shift na hindi napapansin ng retail pero ramdam ng market architecture. Ngayon, bakit po ba critical ang Ripple regulatory integration? Yan, kasabay po nito ay ang expanded ng regulatory reach ni Ripple. May major payment institution license na nagbibigay po kay Ripple ng authority sa settlement, custody at saka value transfer ng walang intermediaries. Kapag si XRP at RLUSD ay nakakabit sa approved banking workflows, nag-iiba po ang utility profile nila. Nagiging settlement grade assets po sila. At kapag ganito po ang level ng integration, natural na lumilitaw ang structural tension sa market dahil may bagong demand path
na pwede pong bumukas anumang oras. Hindi po retail ang gumagalaw dito, kundi mga institutions. Ngayon ay bakit parang nagkakahanay ang lahat? Ang Binomial launch, DTCC updates, Ripple licensing ay tatlong mga major events sa loob lamang ng isang linggo. Ang tawag po dito ay convergence. Kapag ang regulatory at saka infrastructure upgrades ay sabay-sabay na pumapasok, ang isang asset ay hindi na umaasta na typical traded coin. Umaasta na po siya na parang settlement infrastructure. Kapag nangyayari ito, lumiliit po ang volatility habang nag-a-adjust ang architecture. Ito po ang dahilan kung bakit sobrang sikip ng range ni XRP ngayon. Hindi dahil tahimik ang market, kundi dahil nagre-recalibrate ang system sa likod. Ngayon ay ano naman po ang kahulugan ng compression pattern? Sa forex at saka commodities, may pangalan ito. Yan po ang price shelf compression. Kapag sobrang nipis ng liquidity, humihina po ang depth at nagkakaroon ng UI stress. Ibig sabihin, may nagbubuo po ng pressure. At traditionally, pag pumutok ang ganitong compression, mabilis ang transition papunta sa bagong price shelf. Walang guarantee ng direksyon, pero guaranteed po ang volatility. Para itong spring na habang pinipisil, lalong lumalakas ang potensyal na tumalon. At ngayon halos naka-flatline sa XRP sa range na parang sinasakal bago palayain. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ayan, ang XRP price freeze ay hindi po simpleng weekend quietness. Ito ay market na naghahanda sa structural change. May bagong derivatives, bagong settlement classifications, at bagong regulatory pathways na sabay-sabay papasok. At kapag ganito po ang alignment, bihira itong manatiling tahimik. Ang mechanics ay nagpapakita po ng pressure na hindi magtatagal ay bibitaw. Kung bullish man o bearish, depende po sa institutional positioning. Pero isang bagay po ang malinaw. May malaki at hindi po typical na galaw na paparating. At hindi po ito galaw na nanggagaling sa retail. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.